hanap niya ang mga ultimate. Yeah, 7 wins, 0 losses yung peninsula ni Flap TZ. Wow. So kung ikaw yung SRG, kaya nila binan. At kung ikaw yung Falcon Saber brand, kaya nila priority. But then of course, this most likely means assassin na naman ang makita natin dito. With the Ling, it doesn't necessarily have to be a Hayabusa, but it might need to be. Ang ganda ng adjustment dito, mas gusto ko na prinayo nila naman yung Ruby. Yeah. It's the perfect thing to show, the Ruby versus the Rizla. Yep, ito yung comfort pick din talaga na pagka si Yums yung humawak nito, kakabahan ka na lang lumapit kasi yung mga hatak niya nadadala ka sa kabilang parte. M6 na agad, no? Malaysia na. Eh, hatak ka na papuntang M6 kapag kasi Yums yung gumamit nito. Pero pwede rin naman nating i-expect na kahit papaano ay i-flex pa naman nila ito to some extent. Pero as you mentioned, kukuhain na nga ba nila dito yung hero ni Kyle TZ para naman ay hindi na sila magkaipitan kasi sila na rin mismo yung nagtanggal ng Fanny. Or if not, meron pa naman din ditong Minotaur or yung... Ay, grabe. Wow. Teka, none of the above. Super Marco. And historically speaking, parang medyo mababa ang win rate ng Claude. Correct me if I'm wrong. Kamusta na ba ang status ni Claude sa torneyong ito? Below 50 ba siya? For the Claude, it is... win rate. Ay, ang baba ng win rate niya. Oo. Oh, no, it's 56%. 56, pwede na. Kay Innocent, 2 out of 3 games naman na ipanalo. Pero Kumbaga parang depende pa rin talaga sa gumagamit. No? Next two bans for the side of Falcon Saber Bren, naghahanap pa rin ng SRG ng kanilang potential XP laner and mage. Yeah, yung masakit dito, I think the Usual. Angela needs to get taken away here. Yung problema kasi, the Ling still needs someone na pwede mag-empower para sa kanya. And at the same time, the Angela plus Moskov means ang hirap para sa isang Claude na mag-split push. Yeah. And right now, it looks difficult for Falcon Saber Bren. Again, kaya sobrang paboritong pick ng SRG itong Ruby kasi madalas yung pinakamalakas ng mga hero sa meta ngayon, sobrang close range. Yeah. Ginagawa nilang ang lakas mag-engage at ang lakas mag-counter-engage din ng SRG. Falcon Saber Bren, even though nakuha nila yung Terizla nila, they need a much better roamer and then jungler here. They need a little bit more burst and a little bit more magic. Edith at tatanggalin dito ng SRG. ay, Looks like they're gonna respect the Hayabusa first, but I do agree, parang napakaganda nga ng Edith sa kupunan ng Falcons AP Bren. Pero nagbabawas ngayon ng XP laners and potential mages ang Falcons AP Bren. Ano ba ang pwede nilang tanggalin against SRG? pwede rin yung CC din ulit ni Cram ay marespeto rito after yung naging performance niya. Though wala pa naman yung Angela entirely and actually ay nagugulat nga akong pansinin na to this point parang open din yung Luyi pa. Uy, oo Parang nga. okay lang sa Falcons na ibigay yon since they have the Valentina and mas magagawa nila yung mga Claude diversion combos sa kamay nila kapag kaganon yung naging kaso. Yeah, tignan nga natin kung yun yung kukunin dito. The ban, I agree with you on the CC, but they take away the Angela instead. So kahit na mag-CC-ling dito yung SRG, hindi ganun kalakas para dun sa Angela CC. Kanina talaga, konting team fight na lang, lamang na talaga ang Selangor Red Giants. Pero dahil nga natapos agad defew, ay nandito tayo ngayon in game number 2 kung saan lamang ang Falcons AP Bren. Last ban for the side of SRG, pwede pa nilang ipitin ang roam pool. Katulad na lamang na nabanggit mo, taking away the Edith dahil mukhang kailangan pa nga ng additional magic damage Uy, ng grabe. Falcons AP Bren. Pero Tigreal talaga. Gusto nila yung walang makakapigil sa makakahigop pagka nag-engage na likely kasi napakagandang pansalo even for the Ling na mid-air nga nasasalo siya nung implosion kapag nasaktuhan ka niya. Or actually even nga kuha na SRG para okay lang din sa F-Cup kasi magkakaroon naman si Few dito nung kanyang pansarili. So they still stick with the Minotaur para dito sa kanilang lineup. And for SRG, ito na yung tanong natin. Kukuhain nga ba ni na Stormy yung Luyi in this situation or iba muna ang kanilang ipapakita? Kung may iba bang ipapakita sa Mage apart from the Luyi, can we expect picks such as the Farsa or the Eve? I think Renmar na point out mo sa akin to na si Stormy ang may pinakamalalang hero pool compared sa ibang mages dito. Yeah, he has a lot locked on him right now. Nasa iba yung exact number ng hero pool dito ni Stormy? Nasa 9 na ata ang nagamit niya for MSC. Kasama dyan yung mga Phobius, yung mga Savior, by the way, na nakakamiss. Pero alam mo yun, medyo mahirap itawid kasi yung late game. Savior!
I'm okay with the savior kung ikaw yung SRG. Pero binagsana na lang. Played it simple. Hindi ko XP lane. X-Borg. Kulang ng burst kasi yung lineup ng Falcons AP Bren. That's true, and I think in terms of the laning phase, lugi lamang ang X-Borg ng levels 1 to 3. But the moment that you hit level 4 ay kaya-kaya na. And this time around, of course, it's the Nolan locked in for the side of Falcons AP Bren. And this is it. Sa tingin nyo ba, makakalamang na naman ng early ang AP Bren? Di malabo. Mahirap. Pero tignan natin against yung ganitong klase ng early game presence ng SRG. At makikita na nga natin kung paano magpapatuloy ang storya. Makakalamang na ba ang Falcons AP Bren ng 2-0 o makakapantay ba ang Selangor Red Giants? Punta na tayo sa ating casters, Manjin and Chantel. Kayo na to. It's another Ling game. At mukhang binibigay talaga ng Falcons AP Bren ang Ling para kay Seikis. Halatang pinaghandaan ng FCAP ang Ling strategy. Kaya naman lamang na lamang sila kanina ng early game. Maganda yung pinakita nila kanina and alam din nila yung threat. Oo. Nung Ling, nakita naman natin yung potential kanina. Oo. Nung pagpasok ni si Kais. Or pwede siguro na binibait nila na lumalim Oo. si Kais. Binibait nilang matindi tong Ling na to. Kasi kung naalala mo, nung semifinal sa kalaban yung FCAP at saka yung Liquid, binibigyan din nila, ino-open nila yung Ling eh. Hinahayaan nila. Ngayon, nakuha ng Falcons si AP Bren yung wish nila. Na-trap ba dito ang SRG? Yun ang tanong kay Coach Arcadia. Kasi kita mo naman kanina, Chantel yung early game rotation, halatang kapisado ng Oo. FCAP pag Ling yung kalaban. Alam na alam nila kung paano yung magiging rotation. Kaya naman naging ganon. Parang nag-8-0 yata. Nung una. So siguro alam dito nila Coach Daki naman na ganda yung magiging rotation nila, i-capitalize natin yon. Oo. Pero yun yung nakakatakot kasi SRG, makita mo rin yung parang pwede na i-comeback. Nilaban nila Oo. Nilaban nila Kumbaga after ng game na yon, kung ako yung part ng SRG, ang sasabihin ko doon, kaya naman coach nasplitan lang tayo. Kasi totoo naman talaga, kung papanoorin mo yung replay at kung sumusuporta at bumabayas ka sa Falcons sa AP Bren, kakabahan talaga manginginig ka talaga na parang, Ako kanina parang pumapalaga. Bigla naging 10-7. Oo, kung titignan mo kasi yung lineup ng SRG, mahilig sila sa long drawn team fights. Oo nga. Diba? Kaya din sila nanalo kanina. Tapos yung kanilang sabihin nating synergy na mga layering of mga skills kanina was really on point. So, Galing, no? kaya kung ikaw ngayon yung fan ng Falcons AP Bren, mas gusto mo na talaga nauuna sila. Oo. Sa SRG naman, parang kung supporter ka nila, gusto mo kakapit ka hanggang dulo. Yeah. Mukhang late game ang na-checkping dito ng SRG kung saan sila lumalamang. Then again, para dito sa game number 2, hindi pa naman though na umaarangkada ang Falcons si AP Bren. Nolan ngayon si Kyle TC. Unlike kanina na balagbag talaga yung ayabusan niya. Ngayon, nag-chillax na lang muna. Hinintay muna yung first turtle at mukhang dito tayo magkakabalagbagan. Ang taas ng sustain, Chantel, na meron yung SRG, meron silang X-Borg, tapos meron pa silang Ruby. Alam mo naman, pagkalaban mo yan sa bandang dulo ng laro, Hirap. ang panggulo yan Oo, Lalo na yung Ruby na yan. Sobrang bilis ng mga tsaka para signature hero kasi talaga siya ng side ng SRG. Yes, sir. Talagang pinaprioritize nila. Minsan si Cramp pa nga yung gumagamit. At totoo nga sabi mo, dito talaga agad makakakitaan. Kahit di sila makakasecure dito ng turtle at meron pa nga Tempest of Blades na ginamit para makapag-out. Dito si Kais. Pero tuloy pa rin ang laban. Ogwen ang first blood. Attacks ka ng mga players sa Falcons AP Bren. Ogwen is down. 1-for-1, Yums. Para kay Ogwen, yan yung post 5, tsaka post 5. Few papasok dito. Few mag-out. At mukhang tabla pa rin ang laban natin. Meanwhile, Super Marco against Innocent. Naku. Okay, nasepat. Normal hits. Tamang exchange lang. Alam ni Super Marco na walang ulti. Si Innocent dito na pang extra damage. So goods na goods din si Super Marco dito sa top lane. It's 1-1. Onti pa lang ang kalamangan ng Falcons sa AP Bren. It's unlike yung game number 1 na lamang sila sa early. Tingin ko talaga deal breaker dito yung Ruby na yan. Ang problema kasi sa Ruby, kapag ti-team pipe ka, tapos bigla ka niyang hinambalos, Pag may flicker pa. may flicker pa, minsan akala mo polado na yan, biglang malalifesteal niya lahat. Oo, biglang nga babalik yung buhay. Oo nga pala. Mapigil ang buhay. Ang tawag dyan, in English, momentum stopper. Ayos ba? Kasi ikaw nagawa ng play, tapos biglang isa-stop niya yung momentum nyo, kaya siya naging momentum stopper. Pero yun na nga talaga. Oo. Hindi ko napakagandang pick dito para sa side ng SRG. Kasi nga, favorite nila yan Sanay pansin sila mo, sa ganyan. Sa Pilipinas, bilang lang yung nagro-ruby talaga Oo. Kasi gusto nila, action, gera, ganun.
Sa ML lang O yun yung kinagandahan na parang signature hero nga nila kasi parang kung ikaw yung isang team na hindi ka sanay na merong ganun, parang mahihirapan ka na paano ba yung positioning ng isang Ruby? Gano'n pa yung range? Oo, gano'n kalaki. Minsan mababaliw ka dyan. Ay, abot yun. Di ba? Kaya pala yun. Oo, abot pala yung range nun. And kung titignan natin, nagiging careful muna ang Falcon sa AP Bren. Ito rin, Malicious muna. kailangan maging careful din ng SRG dahil X-Borg type lineup sila. Mataas naman ang true damage. Meanwhile, si Sekis ngayon na binabanatan. Sekis, makakapag-out, hindi magkukommit si Flap ng penalty zone. Uy, wait lang si Few ay nandun. So more on face check para dito kay Few pero makakalayo lang din naman. For the safety side, ginamit na niya yung kanyang, parang nakita ko siya naging expert saglit. Pero wait lang, hindi pa rin niya ginamit yung kanyang IMU at nandito na naman tayo, Manjin. Another turtle. Matagal na naman to. Oo, turtle dance na naman. Pero syempre kung ikaw ay isang Nolan, gusto mo munang kunin ang iyong purple. Nandito na si Yams, Flap TZ, magzozone lang muna sila dito. Sinong una babanatan? Kyle TZ with the turtle. Tempest of Blades, nilabas na rin si Ichiboy. At kita nga natin ngayon dalawang players na patay. So sa SRG, pero maganda pagpasok doon ng Last Insanity. Kulang nga lang ng mga kakampi, si Kram. Kaya naman naaalis at pupunta doon sa ilalim ng kanilang tore. Ang daming tao! Ang daming tao, nag-guys sa camera at nakita nila kung paano nagwagi ang Falcon sa AP Bren doon sa turtle. Nandito pa si Kyle! Chinukchak! Si Innocent! At doon na ngayon natin masasabi na kahit papano nagkalamang na, lumamang na ang Falcon sa AP Bren after that turtle fight. Tsaka dumediretso na rin sila ngayon sa mga pwesto ng SRG. Kitang-kita naman natin na 3K. Yung kalamangan at malaki din. Ito, parang story din to kanina na lamang din ulit si Caldizi dun sa farm laban kay Sekais. Nabalik na yung kalamangan. Hala, Sa ilalim ng tore? oo, tsaka lagpas kalahati. Oo. Ay, yun pala yung sinasabi mo. Oo, then again yun din yung sa ilalim din ng tore. Ayan na, huli ka, pak. Ang masasabi ko lang ngayon, sa side ng Falcon Safe Bren, para kakaiba sila mag-sandwich play, no? Ba? Hindi siya yung talagang galing dun sa kabilang dulo ng tore. Minsan sa gitna sila dadaan. Saka parang na-miss nila yung laro ang ganto. Na-miss nila yung action pack na... Ang nakaraan. Oo, ang nakaraan kasi nung unang pasok ni Kyle tusok dito sa larong to. Sabi nga siya yung tagapagmana ng tusok, di ba? Kasi idol niya daw si Carl. At ilang beses din siya kinumpara kay Kyrie, kay Carl. Eh nung nanalo siya ng Season 10, oo. nanalo siya ng M-Series, sabi Ayun na, na. gagawa ko ng sarili kong pangalan. Tapos bumalik na yung mga assassin. Kaya kilalanin nyo na ako. Kyle TZ is the name. Uy. Styling is the game. Ayun na nga ang pagpasok ng Blazing Duet na may combo. At dito na nga natin double kill at si Kram nasundot pa. Triple kill para dito kay Super Marco. At dadating si Sekais. Kaso nga lang delikado. Nahampas pa. Super Marco with a maniac. Ubos! Pati pantubos! What a wipeout para sa Falcons sa AP Bren and what a bait na ginawa ni Kyle TZ. Look at this. Bumait muna siya dito. Pinapula niya tapos Wow. nagsabay pa yung penalty zone at saka ultimate ni Super Marco na Blazing Duet. At yun na, Chantel. Parang Doon na talaga lumamang. nawawala na ang kalakasan ng SRG dito. Nawawala yung momentum stopper na sinasabi natin kanina kay Yams. Parang hindi na ina-expect kung saan nanggagaling si Kyle TZ. Parang ito yung kinagandaan sa Falcon Safe Bren. Yung Julian play na to, parang yung nagiging function niya ngayon is parang same kung paano maglaro si Pew. Nung Julian siya yung damager, magbaburst, tapos bahala na kung sino makakapag-secure ng kill. Ang importante, ma-secure natin yung Oh, kill. basta kahit kung may S kayo, yung meaning Okay lang. yung meaning ng KS hindi kill steal kundi kill, Kill secure. secured. At yun pa, sakto, yung item na pang KS talaga. Yung Sky Piercer na yan. Naramdaman mo na talaga Oo. na kailangan Makalasit. makalasit talaga tayo. At itong kinagandahan ng 4-0 na si Super Marco, tahimik lang yan. Pero Oo. tahimik talaga siya. Timing talaga, 1 word per minute, 1 word per interview lang yan eh. Kung meron lang nonchalant na player, Super Marco, yun, pero yung damage siya hindi pang nonchalant. So, si Flap ang OA. Ayun o, Di ba? Pinang-aasar niya yung kanyang emoticon dito, Chantel. But going back to the game, ang naging problem na ngayon ng SRG is I think yung X-Borg kaya ding i-juggle ng Falcon sa AP Bren. Kasi nga naman, one way to counter the X-Borg, bigyan mo lang ng bigyan hanggang maubos yung Piraga. Oo. So pag naubos yung Piraga, hindi Wala na. na haharap. Ngayon, nagigets ko naman ba't nag-X-Borg dito yung SRG. Kasi ang ganda ng true damage eh. On the Terisla, mga makunachi. oo, sa mga makukunachi. And kayang-kaya mo mag-zone. Ang problem, na-out ikot sila dito ng Falcons eh. Nauunahan nila, kumbaga.
Oh, kasi nakita natin maganda yung set kanina ng SRG, pero mabilis lang din naman dito yung bawi ng Falcon Safety Brand. So for SRG, gusto lang as much as possible, ma-secure talaga yung sabihin na natin late game. Kasi binanggit natin more on late game, more on comeback ang gustong gawin ng SRG. At saka, huwag sila dito magpapadikta sa ginagawang play ng Falcon Safety Brand. Oo, nagre-react ngayon yung SRG. Then again, I really need to respect SRG's team fight capability. Ayan o, binibigyan lang ni Flap. Inuubos lang talaga Ayan, wala na pinag-armor. Piraga. Naku, wala ng Piraga. Okay. Magkakaroon ba lang ng onting Piraga dito? Bumabanat lang si Napyu. Ngayon yung Lord, binabanat si Super Marco at Kyle TZ. Tatlo ngayon nakaharap sa Falcon sa AP Bren. Nag-push na si Innocent. Iiwas sila dito ngayon sa Spear. Tingnan natin. Tempest of Blades. Nalasin ni Sekis. Nakailan si Sekis. Tumama yung Spear. Tingnan natin. Papasok pa si Innocent. Pero si Kram mawawala. Push lang mo dito. Pugak Gaming para kay Innocent. Recall out for Innocent. And I should say, if you watch the replay, parang lumamang doon ang SRG. Oh, tsaka sumakto si Kais. Ginawa niya ito isang araw din sa NIP Flash. Napadaan lang. Oo nga pala, habang nag-ultimate ang Ling, pwede mag-retry. Mag-retry at saka na-knock up si Kyle. Oo. So kailangan dito, Falcon si Bren, if ever na mag-objective sila, kailangan ma-secure nila dito yung positioning at kung saan manggagaling. Oo, Si Kais. Oo, nakita nila si Kais, pero feeling ko kung hindi na-knock up si Kyle doon, sa kanya yun eh. Kumbaga Oo. sabi ng Lord, sabi nyo, stun mo. Masyado ka na magaling. Masyado ka na magaling, Kyle. Stun nga kita, na-retry tuloy ng kabila. Dito na masusubukan yung retribution pa nagkataon. Na-RNG yung Lord. Uy, Okay, ngayon ba to? Kanina, kasi Kanina. nag-split push nga pala si Innocent. So by the way, Innocent, 0-3-0 dito sa ating laban. Ito na may palitan ng mga assassin. Kanina ko pa nararamdaman ng sariling gigil yung dalawa sa isa't isa. Dalawang assassin eh, no? Isbadahan 2024. Okay, Flap! Oy, patay ang Germs! Walang nauli dito na penalty zone. Nakapag-out ngayon ang SRG. Sabay PMA out ngayon si Super Marco. Magbaback lang muna. Naku, nasisikay sa kinaya si Super Marco. Shutdown para dito kay Sisikais. At dahil dyan, -1 side ng Falcon Safety Brand. Parang yun na perfect na ni Sisikais. No? Pag may nakita siya pwede targetin, nilulundagan niya talaga sa likod. Yun talaga yun. Yun talaga ang trabaho ng mga assassin, Chantel. Kapag may isang pulado, kaya ka nga assassin eh. Oo nga Kailangan pala. mong i-assassinate. At alam mo, sobrang saya mo kapag ikaw yung assassin na yung mga kampi mo, ang daming poke. Yun talaga yung basic ano doon, basic logic. Kapag yung kampi mo, Poke mo lang na poke. Poke mo lang, bigsa na, sige, batuan mo lang na batuan, kahit ultihan mo. Basta mamula yan, ako na bahala. I got you. Kaya ko na yan. Oo. So ngayon SRG, sila ngayon ang medyo nangunguna. Naku. Pagdating sa pagkuha ng objective, napaka-importante talaga man, Gino, nakuha na rin nila yung authority doon sa gitna. Ayan na naman. Nako, ate medyo kahit 11 kills yung Falcons AP Brent, 3K lang ang kalamangan nila. Bumabalik na ngayon yung momentum sa SRG. Parang nangyari na rin to kanina eh. Pero nangyari din kanina na nakakabig yung Falcon sa pero depende yan. Gusto na natin sabihin, pantay na pantay ngayon yung individual skills at team skills ng dalawang teams natin na hindi natin masasabi kung sino bang lalamang. Depende siguro kung sino makakakuha ng Lord. Pero mamaya pa yung Lord eh. Ang galing din kasi ng SRG talaga sa galawan. Ang dami nila mga outplay moments. Like kagaya niyan, yung nanakap si Kyle tapos nakapag-retry pa. Eto na, may win chant reveal na si Super Marco. Let's see kung magagamit niya ito na maayos up against Innocent. Ang nagugustuhan ko sa Falcon sa AP Bren, kapag may team fight na nangyari, nakaabang din sila dun sa Great Spear. Oo. Innocent. Para if ever na pwede silang Ever na tumama. pumulas. Ano nga yung pumiglas pala? Oo. Kailangan yung tumama Falcon sa Brand yung penalty zone. Ni Flappy. Kanina kasi medyo nabalik ng konti kaya nagkaroon ng space si Kais na makuha doon sa may gitnang tore. Ito maganda nangyayari, yung binabagit natin kanina pa si Kram talaga ay nawawala ng Piraga armor. Kaya pwede siya pumasok makapwesto. anytime ang Falcon Safety Brand. Hindi siya makapwesto, no? Yun talaga ang counter sa isang X-Borg. Kasi nga napopoke din siya dito ni Pew eh. Binibigyan siya ng mga Shadow Strike eh. Hindi na Shadow Strike siya randomly just to get the Panaga armor. Here we go! Team fight is real! Knock up! Ayun nga lang, si Innocent ay free pa rin, babalik ang buhay at may kita natin ang last hit sa ating ginamit na review. Habang hinahabol si Kyle TC, ginamit pa dito yung flicker ni Yoms para ma-secure ang kill. Tapos sa Blades, nakulang buhay na rin si Pew. Pero mabubuhay pa rin! Hindi na natamaan. Dito ni Innocent at hahabol ng mga players at dediretso sa pagkuha ng Lord ang SRG. Lima pa ang buhay dito sa squad ng Malaysia. Selangor Red Giants getting that skirmish team fight. What an initiation coming in from Yums! And everyone dito sa SRG, maging si Stormy. Kay Stormy ba nanggaling yung knock-up? Yung patalon? Oo, nakita niya kasi na okay, may opening para sa mga EG Boy ko. EG Boy Unite. Na EG Boy Unite niya. 5-11 at doon na lumamang sa pera ang
ang SRG. Wala nang kills-kills dito sa amin ng SRG. Kailangan nila capitalize yung Lord ngayon na dadaan doon sa may top lane. Medyo mahirap nga lang ngayon sa Falcon Safe Brain. Hindi ganun kaganda yung kanilang clear na minion wave. Not unless gamitin yung Blazing Duet ng Claude Oo. para lang sa minion. Pwede na, mahirap din dun sa Valentina, no? Siyempre gusto mo masipang poke na lang din, pero mabilis lang din naman yung cooldown. Then again, ayaw mo masyado lumapit kasi baka mamaya bigla kang mapulas. Okay, eto na naman. Nilabas na yung EG Boy. Innocent will manage to get the kill. Wala na si Owen ngayon. Yung Lord nasa top lane. Magta-transition muna yung Falcon sa Ben. Kaya ba? Endable ba? Tempest of Blades. Ilalabas na ngayon. Si Flavito ang target. Penalty zone. May mapapatay ba dito ang FCAP? Naku po si Yams Immortality. At si Pew mawawala. Endable. Walang minions. Makakapag-depensa ang Falcons. Pero dalawa ang nakuha ng SRG. Mission accomplished yata ng SRG. Nakakuha din sila ng inhibitor turret. And dahil dalawang players ang patay dito sa side ng Falcon Safe Brain, kailangan talaga lahat kapitan. Si Pew dito ay nakakapitan na ng damage. Pero patay na nga, hindi